Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piking. At natawagan tayo ng Panginoon na tayo maging mapanatag. Huwag tayong mabahala. Tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay tutulungan ng Panginoon. Laging may nakahanda ang Panginoon na biyaya para sa atin. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkukulang sa pananalig, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas. Nang dugon dumanak sa mahal mong anak, ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalahan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon, nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matuparan nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin na muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ang sinabi ng poong Diyos. Sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking iahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmumula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo.
Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mga iingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon, muli sinabi ng Panginoon, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." Napakahalaga ng ang ating pananalig sa Diyos ay nagbibigay din sa atin ng kapanatagan ng loob. Sapagkat kung alam nating nandyan ang Panginoon at hindi tayo pababayaan ng Panginoon, bakit tayo babagabag? Kaya mga kapanalig, ano ho ba ang kinababagabag mo? Yun siguro ang una nating itanong sa ating sarili. Ano nga ba ang bumabagabag sa akin? Magkakaiba po tayo ng dahilan kung bakit tayo nababalisa, kung bakit tayo nababagabag, o kung ano-ano man yung ating mga kinatatakutan. Ako po, dahil sa ako po nung bata ay sakitin, ako po ay takot na mag-isa. Para bang lagi ko iniisip noong bata ako na kinakailangan lagi ako may kasama para kung ano man ang mangyari sa akin, merong titingin sa akin. Kaya napakahalaga sa akin lagi yung may kasama. Kaya tuloy pag may pupuntahan ako, lagi ako may kasama. Sabihin ko sa nanay ko, "Nay, samahan niyo ko." Pag hindi pwede ang nanay ko, sabihin ang nanay ko, "Doon ka sa kuya mo magpasama." Lalapit naman ako sa kuya ko, "Kuya, samahan mo ko." Pag hindi man pwede ang kuya ko, yung kapatid ko babae, "Det, samahan mo ko." So lagi na lang ako kailangan may kasama. Pero nung tatandaan ko, nung ako'y naging pari na, lagi ako nakakulong sa kwarto kasi nga, hindi naman ako makapunta kung saang lugar nang wala akong kasama. Laging nasanay na ako, kailangan meron akong kasama at hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala akong kasama. So, hindi ko masama ang kapatid ko, wala din sa kumbento mga magulang ko, kaya tuloy wala kang kasama. So, pag may nagtanong sa akin, "Father, ba't di ka masyadong naglalabas?" Ang sinasagot ko na lang, homebody kasi ako homebody. Pero ang totoo, nagwawala ang kalooban ko kasi there are places that I would like to go to. May mga lugar talagang gustong-gusto kong makita pero wala akong kasama.
Lagi ko inisip, wala akong kasama eh. Hanggang sa isang araw, nanonood ako sa TV, tapos may fina-flash na napakagagandang mga lugar na gusto kong puntahan. Minessage ko yung mga kaibigan ko. They all answered, busy ako. So wala akong kasama. And then I told myself, paano yun? Ang ganda-ganda nung nakita ko doon sa beach na yun sa Bataan. Wala na akong kasama. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, kung lagi ko iisipin na dapat ako may kasama at kung wala akong kasama, magkukulong na lang ako, di wala ako mararating. I realized na ang dami-daming mga bagay at oportunidad na pwede kong gawin at makita na hindi ko nakikita kasi nga natatakot ako dahil wala akong kasama. So ang ginawa ko, lumabas ako on my own. Takot akong maligaw pero ang sabi ko, paano ako matututo kung di ako maliligaw? Hayaan mo nang maligaw ka. Paano kung may mga taong manloko sa akin along the way? Hayaan mo sila. Paano kung may mga pagkakataon na magkamali ako sa aking dadaanan, di bumalik? Lagi ko na sinasabi sa sarili ko na hindi pwedeng lagi nila akong takot. Kaya tuloy, nakapunta ako on my own sa Bataan. Nagulat pa nga yung kaibigan kong si Father Felix na nasa Bataan pala ako ng ilang araw, hindi niya alam. Hindi daw ako nagpasama. Ang sabi ko, busy ka eh. Kaya ako na lang. After noon, I went to Tagaytay, I went to Cavite, I went to Batangas. I did it on my own. At ang sabi ko, lalayo pa ako. So pagkatapos, nagkaroon ako ng opportunity makapunta ng Malaysia, then Indonesia, and then Singapore, palayo ng palayo ng palayo ng palayo. And then I learned a lot of things. Sabi ko sa sarili ko, siguro kung natakot ako at lagi ko sinasabing natatakot ako, ako'y nababahala, ako'y naliligalig, siguro hindi ko maaabot kung ano yung mga dapat kong maabot. Makita yung dapat kong makita. Mga kapanalig, ikaw natatakot ka ba? Paano makikita yung dapat mong makita kung natatakot ka? Paano maaabot yung gusto mong maabot kung natatakot? Siguro hindi ako nasa harapan nyo ngayon. Baka dapat natatakot akong humarap sa mga tao, natatakot ako magpahayag ng salita ng Diyos na mabuting balita sa harapan ng madlangang people kung saan ka pupunta. Sabi nga sa bandang huli ng ating Panginoong Hesukristo, manalig ka. Amen. Mga kapanalig, manalangin tayo sa Diyos na mapagmahal. Alalahanin natin na buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay maging handa tayo. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway akayi ng mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga materyal na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasap naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Amen. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya aming inampon. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloobang walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas sa mamuntupa at ubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan ang katapatan niya sa pananagutan ay siya bumago sa dating pamumuhay isang katauang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, kusmos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay munitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 haleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, haleluya. Dumulog tayo ngayon sa Amang Mapagmahal sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo.
sa tukso, pati-adya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ko sa inyo, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tama ka sa mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapatid niyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain po kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, queceri panis ostium, bella premur hostilia, sit sempliter nago gloria, qui vitam sine terminum, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang patatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Defense
Panem de cielo prestitis eis. Omne delectementum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos ng totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.